Okay, good day. Meron po tayo ulit simple tutorial dito na kung paano po gumawa ng transformer, paano po tayo magre-rewind nito. So ano nga ba yung transformer? So sabi kasi doon sa Google, yung transformer daw ay isang passive electrical device na nag-change ng voltage and current due to magnetism. So yung transfer ng magnetic flux, yun yung nagpapababa ng nagpapataas ng ating voltahe dito sa ating transformer. So yung sa transformer natin, kung nakikita nyo, yan, meron siya dito mga bakal na yan. Ang tawag dyan ay core. So yung core natin na to, kung makikita nyo po, yan, may mga guhit-guhit siya. Para siyang pinagsapin-sapin na bakal. So yung material po na ginagamit dito ay silicone steel. Silicone steel po yung tawag dyan. So yung ito naman, kung nakikita nyo, itong plastic na to, ang tawag na dito ay bobbin. So kung makikita nyo dito sa ating transformer, sa ating example, meron ditong wire sa magkabilang dulo. Bali dito sa aking left side, meron tayo ditong black tsaka brown. Tapos dito sa kabila, meron tayo medyo maraming wire na kulay dito. Yan. Ayan. Black, blue tsaka white. So meron itong dalawang winding. So alin ba yung winding dito? Ito po yung nasa ilalim po nitong tape na to. So kung makikita nyo po yan, teka lang, naman natin ito mapapakita. Ayun, kung nakikita nyo po, meron dong copper. Yun yung dalawang wire na yan na nakadugtong po doon sa mga wire natin. So copper po yan. Ang tawag po dyan ay magnet wire. So dito sa sinasabi ko kanina, balikan natin, meron tong dalawang winding. Ang tawag doon, ito yung tinatawag nilang primary winding, then secondary winding. So para saan ba yung mga winding na yon? Yung primary winding, dito pumapasok yung ating supply. Kuwari, dito sa Pilipinas kasi, meron tayo ditong 220 volts na supply. Then, kung gusto natin gumawa ng, sabihin natin na charger, which is, for example, sabihin natin na 12 or 24 volts. So, pabababain natin yung 220. From 220 to 12 volts na wala siyang contact. Kasi kung yung 220 natin ay makakontact dito sa ating 12 volts or 24 volts, makukuryente tayo pag nahawakan natin yung secondary side. So yung rewind na ginagawa natin dito ay meron tayong primary and secondary winding. So simulan natin paano natin ito kukwentahin, paano natin malalaman kung ilang ikot ng tanso yung ilalagay natin dito sa ating bobbin, sa bobbin transformer natin. So kuha tayo ng isang sample ng bobbin. Usog ko lang to. So ito yung ating transformer bobbin. Medyo mas malaki to kaysa doon sa pinakita nating sample, kasi yung pinakita kong sample buo na yon. So ito, yan. Paano natin malalaman yan kung ilang ikot ba yung ilalagay nating tanso dyan? Kasi rorolyuhan natin to ng tanso dito para magkaroon tayo ng primary and secondary winding. So kuha tayo ng panukat. Ito yun. At ito yung available natin panukat. Meron tayo ditong caliper or ito metro. Ayan, may metro tayo dito. So subukan muna natin sukatin tong ating bobbin. So ang sukat po nito ay yan. Zoom natin. Lapit natin ng konti. Yan. Kung nakikita po natin, ang sukat po niya ay 3.7 cm by 4.9 cm. Yan, kung nakikita po ninyo. So, yung sukat na yan ay napaka-importante kung paano natin siya kukwentahin. So, yung pagkukwenta nito, wag na natin masyadong gawing komplikado kasi medyo mahaba yung kanyang history kung pag-aaralan pa natin. Direct na tayo doon sa ating computation. So sa mga gantong transformer naman, kasi ang ginagamit natin dito ay E at I na core. Ito po yun. Ito yung E, then ito yung ating I.
Yan, kung nakikita po ninyo, ito po yung ilalagay natin dito mamaya, or pag in-assemble na natin siya, pag nairaway na natin, ayan, yung ilalagay natin dyan. Magkaganyan po siya, kaya pag nabuo siya, ganito po yung kanyang itsura. Yan. So, proceed tayo ng computation. So, yung ginagawa namin dito, kinukuha muna namin yung area. So, balik tayo ng high school, second year at solid geometry. Para makuha natin yung area, dahil ito naman ay rectangle, ang formula natin doon, kahit check nyo na lang sa Google para sigurado, length times width lang naman. So, sabihin natin, ang tawag natin doon ay core area. Core area. Yan. Ang formula po natin doon ay length times width. Yan lang naman po yung ating ginagamit na formula. So, yung nakuha nating sukat kanina, balikan natin. Dito, ang nakalagay ay 3.8 cm. So, sulat natin dito yung ating width. Yung width natin ay 3.8 cm. Then, yung ating length ay 4.9 cm. Length is 4.9 cm. So, pwede natin gamitan ng calculator para mas mapabilis tayo. So, substitute lang natin sa ating formula na core area is equal to ating length is 4.9 cm, multiply na natin sa 3.8 cm. So, kuha tayo ng calculator. Ito na lang sa ating cellphone. So, ayan. 4.9 multiply natin sa 3.8. Ang lalabas natin ditong sagot ay 18.62 cm squared. So, ito po yung ating core area. Then, kuha tayo ng ating power. Paano ba natin malalaman yung power ng ating transformer na gagawin kung ito yung available natin tong ating core area na to? So, meron tayo ditong formula na ginagamit na yung ating core area ay i-squared lang natin. So, paano natin siya isulat? So, gawin natin ganito. Power total. Power total. Yan. Formula natin doon, nasabi natin kanina, yung core area daw natin ay i-squared lang natin. So, lagyan natin yung squared doon. So, konting algebra, ang gagawin lang naman natin dito, i-multiply natin itong ating core area sa kanyang sarili. So, kung meron tayo 18.62, wag na natin lagay ng unit, lagay na lang natin yung mismong number. So, 18.62, kuha tayo ulit ng calculator. (18.62) times 18.62, ang makukuha nating wattage ng ating transformer ay 346.70, o gawin na natin 0.71 watts. Ito po yung total power na kayang i-deliver ng ating transformer. So, kung meron na tayong given na watts dito, ano naman yung susunod natin? Kunin natin yung ating secondary winding muna. Yung ating secondary current. Paano ba natin malalaman yung ating secondary current? Formula kasi ng power, meron tayong P, power, is equal to voltage times current. So, ayan yung ating formula for power. Ngayon, ang kailangan nating makuha ay yung current. So, sabihin natin na ating uunahin yung secondary current. So, i-derive lang natin yung formula. Magiging, sabihin natin na secondary current
is equal to power, yung total power natin, power total over voltage. Kung ano yung ating voltage for secondary. So yung ating goal ay makapag-rewind ng ating transformer na merong supply na 12 and 24 volts. Ayan, 24 volts. So ayan yung ating goal na makukuhang voltahe. So ayan, dahil given naman na yung ating voltage for secondary, ito yon. Then yung ating total power, ito yon, kung nakikita nyo. So compute na natin. Substitute lang natin sa formula kung ano yung ating mga given. Kung nakikita naman natin mga given natin. So lagay natin dito yung 346.71 watts. Over natin, divide natin sa 24 na. Kasi mamaya papaliwanag natin kung paano, kung bakit 24 volts yung ating ginamit nasa computation. So ayan, lagay natin dito yung ating 24 volts for secondary. Ang magiging sagot natin, gamit tayo ulit ng calculator ng ating cellphone, 346.71 watts. Divide lang natin sa 24 volts. Ang makukuha po natin ay 14.45 amperes. So ito po yung ating current sa secondary. So ang susunod naman natin kukuhanin ay yung ating current for primary. So ganun lang din, gawin natin dito, lagay natin dito primary current. So yung formula yun pa din. Gawin natin dito ay power total over voltage sa primary. Voltage primary. So ano ba yung voltage natin sa primary? 'Di ba nga sabi ko kanina, dito sa Pilipinas 220 volts ang ating 220 volts ang ating supply. So yung 220 volts, ito yung ilalagay natin dito sa voltage natin sa primary. So ganun lang din, lagay natin yung ating watts kanina na 346.71 watts. 46.71 watts. Lagay natin yung ating 220 volts na ating primary voltage. So ganun din, gamit lang tayo ng calculator at change lang natin tong isang number natin ng 2 tas then 0. So ang makukuha nating amperahe ay 1.58 amperes. So ayan, meron na tayong nakuhang core area, total power, current sa secondary, then yung current natin sa primary. So mamaya malalaman natin kung saan natin gagamitin tong mga current na to, itong ating mga amperahe na to. So punta na tayo doon sa ating formula na gagamitin para makuha natin yung number of turns. Sabihin natin na yung formula natin, kasi nga ang sinasabi ko kanina dito, yun yung kailangan natin makuha kung ilang ikot ba yung iikot nating copper wire dito o yung ating magnet wire, para malaman natin yung eksaktong bilang. So sabihin natin na yung formula natin doon ay turns per volts. So ganito yun, maglagay tayo dito ng formula. Sulat natin dito number of turns formula. Ang ginagamit namin doon, turns per volt is equal to 42 over nung ating, ito yung core area. Yan yung core area natin. Core area. So ayan, may core area tayo na given. Yung kanina,
yung kinuwenta natin ng length times width. So ayun. Ngayon na natin siya magagamit. So itong 42 na to, ito yung tinatawag nilang rule number 42. Wag na natin hagilapin kung saan ba galing yung constant na yan. Basta yan ay constant. Constant yan. Medyo madugo yung pinanggalingan yan, kaya wag na natin busisiin pa. So dito lang tayo muna para makabuo lang ng ating transformer. So kasi itong 42 na to, pwede tayong gumamit ng 42. 42, sulat natin dito. 42, 44, 45, then 50. So yan yung mga number na pwede natin gamitin sa pag-compute ng transformer. Pero yung most common kasing ginagamit ay yung rule number 42. So balik tayo ulit. Dahil given naman yung ating core area, sabihin natin na turns per volt, substitute lang natin 42 over natin doon sa core area natin na 18.62. Ayan, kung nakikita po sa camera, 18.62. Ang makukuha po natin sagot, gamit tayo ulit ng ating calculator. Yan, 42 divide 18.62. So yung makukuha nating sagot dito ay 2.26. 2.26. Ano ba yung 2.26 na yan? Ayan po yung ating turn per volt. Yan. Meron tayong turns per volt na makukuha. Ngayon, balik na tayo ulit. Paano na natin malalaman? Ano ba yung winding na ilalagay natin, kung ilang ikot ba yon? So, ito, i-multiply lang natin to sa voltage na gagamitin natin. So, kuha tayo ng isa pang bakanting papel. So, ayan. Yung ating nakuha kanina, turns per volt, ay 2.26. 2.26. Ito ngayon, ang kukunin natin ay yung ating primary winding. So, yung primary winding natin, sulat natin dito, primary winding. Yan. Yung primary winding natin, ang formula niyan, voltage sa primary, sabihin natin na lang na BP, multiply lang natin yan sa ating turns per volt. So, dahil given naman yung ating voltage na yung primary voltage natin is 220, yan, kung nakikita po natin, substitute lang po natin dito sa formula, 220 volts, multiply lang po natin siya sa nakuha natin kanina na 2.26. 2.26 turn per volts. 2.26 turns per volt. So, gamit tayo ulit ng calculator. Yan. 220 multiply natin sa 2.26. Ang makukuha po nating sagot ay 497.2 turns. Yan po. Yan po yung turns natin sa primary. Ibig sabihin, ito po yung dami ng ikot ng tanso na magnetic wire na iikot natin dun sa ating transformer bobbin. So, dahil wala naman tayong 0.2 sa ikot nun, gawin na natin siyang 498. 498 turns. Yan. So, meron na tayong primary winding. So, ano naman yung kasunod natin? Doon tayo sa secondary winding naman. So, ganun lang din. Secondary winding. Secondary winding is equal to voltage sa secondary multiply natin sa turns per volt. So, yung ating ginamit kanina na voltahe ay 24. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay 12 volts lang. So, ilagay natin yun, yung ating 12 volts. 12 volts. Multiply natin sa 2.26.
26. Ang magiging sagot ngayon natin ay 12 volts multiply by 2.26. Ang makukuha natin dito ay 27.12 turns. Dahil wala naman tayong 0.12, gagawin na natin siya ngayong 28 turns. Yan. So, dito sa ating computation, kompleto na tayo. Nandito na yung ating winding. Kung ilan yung iikot nating magnetic wire doon sa primary, then yung ating secondary. So, paano naman natin malalaman kung gaano kataba yung tanso o yung size ng copper magnet wire na gagamitin natin doon sa ating transformer. So, babalikan ngayon natin yung kinuwenta natin kanina na primary tsaka secondary current. Kung nakikita po natin dito, meron tayo ditong 14.45 ampere para sa secondary winding at 1.58 ampere naman para sa ating primary current. So, kuha tayo ngayon ng table. Sa table ngayon natin kukunin yung size ng magnet wire na gagamitin natin. So, meron ako dito table. Ito. Yan. Kung nakikita po natin, meron po ako ditong AWG table. Ito po yung ang ating table na gagamitin, American wire gauge table. So, kung nakikita po natin, meron tayo ditong yung sukat ng tanso ng copper, yung mga measurement niya kung sa circular mills or millimeter. Tapos din yung ating amperahe, yung ating amperage. So, dito natin babasihan yung laki ng ating magnet wire. So, yung una muna natin kunin yung ating secondary na magnet wire na gagamitin. Hanapin lang natin sa table kung saan siya malapit, tong 14.45 amperes na to. Kung hanapin natin dito sa amperahe natin, yan. So, yung pinakamalapit sa kanya ay number 12. Ito yon. Yan yung number 12. Meron siyang capacity na 13.5 amperes. Kasi, itong ating magnet wire, habang bumababa yung number, tumataba siya ng tumataba. Lumalaki ng lumalaki yung ating size ng tanso. So, yung lagay natin dito sa ating computation, yung daw gagamitin natin dito sa secondary na winding natin ay number 12. Number 12 AWG. Yan. Then yung sa ating namang primary 1.58 amperes, hanapin natin dito sa table. 1.58. So, ang pinakamalapit sa kanya ay number 21. Ito, 1.6 ampere. So, number 21 po yun. Namin tayo ng number 21 AWG. Yan. So, mayroon na tayong sukat ng magnet wire na gagamitin. So, makakapag-rewind na tayo ngayon ng ating transformer. So, paano ba natin siya i-connect? Katulad nung sinabi ko kanina, bakit 24 volts yung ginamit kong voltage doon sa secondary current natin? Kasi habang bumababa yung ating voltahe, tumataas po kasi yung ating amperahe. So, kung ang gagamitin ko po dito ay 12 volts lang, yung tanso po natin baka hindi lang number 12. Baka pumalo pa siya ng, sabihin table natin kanina. Baka hindi lang number 12 kasi mamumultiply by 2 tong ating amperahe. Sabihin na lang natin ng mga 29 amperes. So, yung magiging tanso natin dito, kung 12 volts lang,
ay malamang nasa mga around number 9 or number 8. Napaka kapal na po noon para iikot natin dito. Baka hindi na po natin mahigit ng husto yung tanso, magkakaroon po ng gap, di na po magkakasya sa ating core pag pinasok po natin yung core. Kasi kung makikita nyo po yung space dito, ayan, kung makikita nyo po yung space dito, kailangan po kasi hindi tayo dito umabot or lumagpas. Kailangan medyo magkakaroon lang po tayo ng konting space na magkakasya po yung ating gagamitin nating cover, katulad po nito na tape. Kung nakikita nyo po yan, mayroon pa pong space siya na maliit dyan. Nakasya pa po siguro yung mga tatlong page ng papel dyan. Nakasya pa siya dyan. So, dapat ganun din po dito kapag inirewind natin. Kasi, pagka siyempre sumobra yan dyan, hindi na po natin may papasok tong e-core natin dito. Kasi, pag inilagay po natin yan, pag ganito, then pag ganito, kabilaan po yan. Hanggang sa mapuno. Kung sumobra na po yan, hindi na po natin ito mailalagay. So, pinaka-the best po niyan, kung sa tingin nyo, alinganin po kayo sa ganong kalaking magnet wire. So, pwede naman po tayo magliit ng isang step. Kung sabihin natin kanina na nakuha natin ay number 12, pwede tayong gumamit ng number 13. Kaya lang yung amperahin natin, yung ating current drone sa secondary ay bababa din syempre dahil binaba natin yung laki ng ating magnet wire. So, proceed na tayo doon sa ating transformer connection. Bakit dito naman sa ating winding ay kinuha lang natin is 12 volts lang para sa ating secondary voltage. Ang kailangan natin ay 24 volts, 12 and 24. So, sa mga design kasi ng transformer, may tinatawag kasi silang, sa winding, may tinatawag silang bipolar winding. Ito po yung winding na kung saan, kung wari, ito po yung ating magnet wire. Yun po ay pinagsasabay nila ng ikot. Yan, pagkaganyan po. Ibig sabihin po, pag inikot po siya, yung magnet wire po ganito, then iikot po siya ng pagganito. Yan, kung nakikita nyo po, pagganyan po yung kanyang magiging itsura. Ibig sabihin, sabay po siyang iniikot. So, ito po yung pinakamadaling paraan ng pagre-rewind na pag-ikot ng tanso dun sa ating bobbin transformer. So, kung i-drawing po natin kasi siya, parang ang gagawin po natin sa ating rewind is ganito. Kung ito po yung ating core, no? Ayan, ayan. Ayan. Ang symbol po kasi ng transformer sa electrical is ganito. Yan. Kung makikita nyo po, ganyan po yung kanyang magiging winding. Ito po ay primary. Yan po yung sa ating primary. Primary winding. Meron po tayo dito. Ito po yung ating start. Then ito po yung ating end. Diyan po ngayon natin iikot yung ating 498 turns. Ito po yung 498 turns natin. Ito naman yung ating magiging 0 volts. Then ito po yung magiging 220 volts yung kabilang dulo. Then yung ating secondary, yung sinasabi ko po kanina na bipolar winding, ang magiging itsura po kasi ng winding niya ay ganito. Ganon din halos. Ayan. Ayan. Ito po yung ating 0. Then, ito po yung ating 12. Then, yung susunod na, dahil sabay mo nga siyang inikot, sabihin natin dito siya papatak, yan. Magkakaroon ulit tayo dito ng 0 at 12. Yan. Ngayon, kapag ganito po yung ating rewind, para makuha po natin yung 24 volts, ang gagawin po natin dito, ito pong start nitong ating unang winding. Ito yung unang ating copper na inikot. Ito po yung ating start. Then, ito po yung start ng ating isa pang copper. Ito po yung, sabihin natin na ito yung S1. Then naman ito yung S2. Tapos ito naman yung ating magiging end
na number 2, then yung end na number 1. Ang ginagawa po dito, pinagsasama po yung start at end, itong ating start number 2 at yung end ng ating number 1, end number 1, yan. Para po magkaroon tayo dito ng 12 volts, 0, then 12 volts ulit. Yan. Ganyan po yung connection niya. Medyo magulo lang po dahil naka-bifilar tayo. Pero kung ang gagawin po natin, i-rewind lang po natin dito yung ating secondary ng paisa-isa hanggang sa makakabuo po tayo ng ganitong diagram. So, ganun lang din po sa ating primary. Wala namang pinagbago yan. Ito yung ating rewind. Ito yung ating core. Yan. Ito yung ating primary. Primary winding, 0 volts, then to 20 volts. Na 498 turns. Ito po balik po tayo dito. Yung winding po na to na pinagsabay nating ikutin, ang gagamitin lang po nating turns dito ay 28 turns. 28 turns na bundle yung wire na by twos, ibig sabihin. Dito naman po sa ating pangalawang klase ng winding, ang gagawin naman po natin dito yung paisa-isa lang. Ang magiging design naman po niya ay ganito. Ganito, ayan. Magkahiwalay po siya kasi magkahiwalay nyo po siyang inikot. Hindi po siya sabay inikot katulad ng una natin ginawa. Ito po, mas madali po siya talagang gamitin kaysa dito. Kasi nga, mas makapal na nga yung tanso pagka dalawa pa natin siya inikot, pagsabay. So, ganito po talaga yung mas magandang gawin. Magkapatong siya. Ang magiging voltahe niyan, ganun din. 0 volts, 12 volts, 0 volts, then 12 volts. So, paano tayo makakakuha ng 24 volts? Ang ginagawa po dyan, pinagsasama po itong dalawang ito. Ayan. Ngayon, ang magiging winding po niyan ay dalawang 28 turns. 28 turns, then 28 turns din itong kabila. So, yung makukuha natin yan, ito ay magiging, kung gagayahin natin ito, magiging 12 volts, 0, 12 volts na po siya. Ganyan po yung magiging sign niya sa transformer. Ito pong kabila, ganun din naman po. Magiging 12 volts, 0 volts, then 12 volts. Same lang po sila. Pero yung type po ng pagre-rewind kasi, mas madugo po siyang hatak-hatakin yung wire. Kasi makapal na nga po yung wire na nag-bitus po kasi tayo. So, yan. Kung gusto po natin kumuha ng 24 volts, pwede po natin kuhanin itong ating dulo at dulo. Yan. Yan po ay lalabas na 24 volts. Then yung ating kanina, ganun din yung bifilar winding natin. Yan, 24 volts din po yung magiging start at end niya. 24 volts. Iyan po ay hindi pa direct na kung gagawin nyo siyang charger na iyan na po mismong wire na lalabas po dito or ito sa ating example ay direkta na po sa baterya. Iyan po, pag pumasok po yan dito ay AC, paglabas din po yan dito ay AC pa din. So ang battery po natin ay DC. Meron po siyang positive at negative. Ito po wala pa po itong positive at negative. So siguro sa susunod na video, papaliwanag ko naman po yung diagram kung paano po tayo gagawa ng simple na charger. So kung may tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment sa baba kung ano po yung itatanong nyo na related po dito sa ating transformer winding. Siguro po hanggang dito na lang. Tapusin ko na po itong ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo ng konti. At sana din wag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Salamat po. Thanks for watching. Please don't forget to like, comment, share,
and subscribe.